Hey guys! Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At ngayong araw na to, magluluto tayo ng Batangas Bulalo. Diba? Excited na rin ako dito dahil lagi akong kumakain itong Batangas Bulalo. Pero alam nyo ba, na simple lang pala yung mga ingredients na kailangan natin para dito? Ito guys, oh. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo ng bulalo. Unang tinatawag natin na beef shank. Pwedeng-pwede ninyong lagyan ng extra na buto na kagaya ng nakikita ninyo ngayon. Gagamit din tayo ng maraming sibuyas. Ng bok choy o ng pechay, kung ano yung available dyan sa lugar ninyo. Repolyo. Gagamit din tayo dito ng sili. Ilalagay natin yan mamaya sa sausawan. Ng pamintang buo. At ng asin. At bukod sa asin, kakailanganin din natin dito ng patis. Pati na rin ng tubig. Guys, nasasabik na akong humigop ng sabaw ng bulalo, kaya umpisa na natin. Magpapakulo muna tayo ng tubig sa isang cooking pot. Kapag nag-umpisa ng kumulo yung tubig, kagaya nito, kunin na natin yung bulalo. Ito na yung bulalo. Ilalagay na natin to dito para pakuluan. So dadahan-dahanin lang natin ilagay dito yung bulalo. Ayan. At meron akong extra dito, yung mga buto na meron ding bone marrow sa loob. So, optional na to. Kung gusto ninyong may extra na lasa, pwede kayong maglagay nito. So, ihalo rin natin itong mga buto-buto dito. Ayan. Pagkatapos guys, papabayaan lang natin itong kumulo ulit. Kapag nag-umpisa ng kumulo, hihinaan muna natin yung apoy at pagkatapos ay tatakpan lang natin ito at itutuloy lang natin yung pagpapakulo dito ng 1 oras. Makaraan nating pakuluan ng 1 oras. Silipin naman natin. Ayan. So mapapansin natin na bahagyang naluto na yung baka. Pero hindi pa ito masyadong malambot sa puntong ito. So ang gagawin natin guys, ito na yung opportunity natin o yung ating pagkakataon para tanggalin yung mga scums dito. Ito yung mga lumulutang na nakikita ninyo sa taas. Bago natin ihalo yung iba pang mga ingredients, tanggalin muna natin ito. Kaya may makikita kayong kung ano-anong lumulutang dito. And guys, nakuha na natin karamihan ng mga scums tsaka ng mga oil na lumutang dito. So itutuloy lang natin yung pagluto dito. Ihalo na natin yung ibang mga ingredients pa. Tatabi ko muna ito. At ilagay na natin dito yung sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas maganda. Ito ang nakakatulong para magpalasa dito sa bulalo. Siyempre, pati na rin yung buto na nilagay natin kanina. So ayan. Sibuyas na pula ang gamit ko dito. Maglalagay na rin tayo ng pamintang buo at ng asin. At nabanggit ko rin kanina na kailangan natin dito ng patis. Naintindihan ko yung iba sa inyo, isipin medyo redundant na yan, may asin na, pero ba't may patis pa? Well guys, nakakatulong kasi yung patis na magpadagdag ng lasa. Bukod dun sa alat na taglay nito, pero din tong ibang lasa pa, galing nga dun sa isda, na nakakapagpasar pa dito sa ating Batangas Bulalo. Kung hindi kayong komportable na gumamit ng asin at ng patis at the same time, siguro ang mapapayo ko lang, suggestion ko lang, use one or the other. Pwede kayong gumamit ng asin lang, or pwede kayong gumamit ng patis lang, kung saan kayo mas komportable. Pero nga sa recommendation ko, kung maaari, gamitin natin pareho para mas sumarap itong ating niluluto. Okay, so nalagyan na natin ng patis, nalagyan na rin natin ito ng asin. Gagawin natin ay hahaluin lang natin. Bahagyang paghahalo lang. Pagkatapos guys, tatakpan lang natin ito. At ito na yung pagluluto natin na medyo matagal. So pagkatakip natin dito, lulutuin lang natin to ng mga 2 hanggang 3 oras o hanggang sa tuluyan na lumambot yung karne ng baka.
At pagkatapos niyan, i-arrange na natin yung mga gulay sa isang malaking serving bowl. Yung gulay hindi natin lulutuin, papabayaan natin na yung init ng sabaw ang magluto. Guys, pagkatapos ng 3 oras ng pagpapakulo sa mahinang apoy, ready na tong ating bulalo. Ayan, kamustahin na natin. Makikita ninyo medyo nag-brown na yung kulay nito. So, ito na ang ating Batangas bulalo. Ito yung mga tendons. Ayan, ubod na lambot na. Pagkatapos nito, meron pa tayo ditong yung bone marrow. Ayan, nakita natin. So, ang gagawin ko ngayon, i-ready ko na yung paglalagyan nito. Lipat na natin to sa isang serving bowl. At pagkatapos, kainin na natin to ng may kasamang ito, sausawan na may siling maanghang, patis at kalamansi. So guys, inayos na natin yung sariwa nating gulay dito sa isang malaking bowl. Ililipat na natin ngayon yung ating bulalo. Ito yung ating bulalong Batangas. Ayan, so ilalagay na natin ang ating bone marrow. Makikita ninyo, merong utak sa gitna, di ba? Sarap. Ayan guys, ayusin ko muna dito tong bone marrow. Iayos natin mabuti. Ayan, undated. At extra bone marrow pa. At pagkatapos, nilipat ko lang kasi sa isang plato itong mga laman para madali lang natin mailipat. So, ihahalo na natin dito yung napakalambot na baka na beef shank. Ayan. At pagkatapos nito, ilalagyan na natin yung sabaw. Itong sabaw ang magluluto dito sa sariwang gulay. Kaya hindi natin sinama yung gulay kaagad. So, ayan. Unti-untiin lang natin para makita ninyo. So, yung mga lumulutang pa na mga scums kanina, pati yung extra nakikita nating mantika sa taas, tinanggal na natin yon. Napakalasa na itong bulalong to, sigurado. Tagal nating niluto halos 4 na oras ito. Dahil umpisa, 1 oras nung wala pang mga sibuyas. Pagkatapos, mga 3 oras nung nilagyan na natin ng sibuyas. Kaya panalong-panalo to. Damihan natin ng sabaw para mas masarap. Ayan, kitang-kita natin yung sibuyas. Yung puti, yun yung sibuyas. Natunaw na dun sa sabaw. Kaya malasang-malasa to. Alright. Ngayon guys, since nandito na to, oras na para tikman natin. Yan guys, tikman na natin ngayon. Kuha lang tayo dito ng konting karne at konting sabaw para tikman lang natin. Okay? Hindi natin ubusin to at medyo delikado. Pero napakasarap talaga. Panigurado nitong ating Batangas bulalo. Tingnan nyo naman itong litid. Wow, diba? Siguro pass muna ako dyan sa utak ngayon. Gusto ko lang tikman yung karne, pati itong sabaw. Kung ano ang lasa. Yan, damihan natin ang sabaw. Tapos lalagyan lang natin ito, nitong patis na may sili at may kalamansi. Ayan, tikman na natin. Medyo mainit pa, pero nalalasahan ko na kagad yung baka. Buong-buo yung lasa ng baka dito. Ito yung nagagawa ng pagpapakulo ng napakatagal. Halos 4 na oras natin kasi itong pinakuluan. Ito namang karne ng baka. Kuha lang ako ng konti dahil mainit pa to. Malasa, malambot. Tamang-tama. So, sa mga tuwid guys, panalong-panalo itong ating Batangas bulalo. Simple lang, yung mga ingredients, hindi mahirap hanapin, pero napakasarap ng resulta. May konting sagalang na kailangan sa pagluluto. Alright guys, maraming salamat ulit sa pagnood nitong video. At sana abangan nyo pa ang mga future videos natin ipapakita dito. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, sana kung pwede, mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. At pakifollow na rin po ako sa Instagram at Panlasang Pinoy.